Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mga pahayag ni Senator Bato, reaction po niya dito po sa sinabi ni Bersamin na posible daw na ipadakip. No? De La Rosa may be arrested over drug war if ICC asks. No? Talagang wala na pong taguan. Humiling lang yung ICC ay dadakipin si De La Rosa. Pero ayon po kay Bato, ito po ay diversion lang lahat. No? Diversion lang yan. At saka ito pa po, yung pong may mga nahukay po sila sa sementeryo na buto. Nakakapagtaka, no? May buto sa sementeryo. Yan po ang ating pag-uusapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sabay-sabay po ngayon, malalaki pong mga panukalang batas. Yung isa po, batas na papatupad na yung 20% na tax sa mga deposito sa bangko. Tapos, ito pong pagkakahukay, etong kay Bato de la Rosa, no, sabay-sabay po, no. Ang daming nangyari ngayong araw. Ang dami pong balita. Unahin na natin kung ano yung nakalagay dito na una. Pati yung kay Ping Lacson, no. Alam nyo, sa totoo po, parang ang gandang pakinggan, no. Ayaw nating mapabayaan yung mga magulang, no. Sino mang anak yung magpabaya sa magulang. Alam nyo, Senator Ping Lacson, ang problema po kasi sa realidad, no? Hindi ko po pinagtatanggol yung anong tawag din niya rito? May tawag si Ping na yung kinakailangan magbibigay ka ng financial support sa magulang. Alam nyo po, yun na nga, no? Children as retirement plan, yun po ba gusto nyo mangyari? Yung mga bata po, yung mga anak po, ang magiging retirement plan ng mga magulang, no? Hindi po ba dapat, hindi po ba baliktad? Dapat po, kaya po may social security, di ba? Dapat po, yung gobyerno po, yung nagtitiyak na itong mga mamamayan niya, no? Hindi ko po sinasabi na masama yan na kalingain ng anak yung mga magulang. Pero inaamin po natin, para po kasi nating inaamin na magtrabaho kayo na magtrabaho, magbayad kayo ng buwis habang malakas kayo, magbigay kayo ng contribution sa SSS habang may trabaho kayo, buhayin ninyo ang Pilipinas habang malakas kayo, pero para pagtandaan nyo, bahala na yung anak nyo sa inyo. Hindi po ba ang pangit pong pakinggan na inaatang natin yung ginawa pa nating batas na yung responsibilidad naman ng pamahalaan dito po sa mga nakakatanda nating citizen na one way or another, yung kabataan po, yung lahat po ng lakas nila ibinuhos po para sa bayan. Indirectly, hindi naman nila yan nagtatrabaho ko para sa bayan, hindi naman po di ba? Okay. Yun na nga po yun yung kahit na anong gawin ng mahirap. Ako, sa tingin ko, anti-mahirap po to Napaka-anti-mahirap po nitong ipapakarga nyo sa mga nakita na po natin tong ganitong mga tagpo na pahirapan po. Kasi may sariling pamilya na rin yung sinasabi nyong aako sa magulang, may sarili pong pamilya yan. Hindi ko po sinasabing wag akuin yung pamilya. Yan naman na yung ginagawa ng mga Pilipino. Kaya lang, pag ginawa mo pong batas yan,
tinatanggal nyo na yung ano naman yung papel ninyo sa gobyerno na yung isang matanda na senior citizen na naglaan ng kanyang kabataan, kalakasan para sa bayan o para lahat pinagkitaan natin, piniga natin. Tapos nung matanda na, 'di ba mas maganda na wag na silang gawing burden sa mga anak. Kung hindi yung gobyerno na mismo yung 'di ba? Kunwari, inabandona ng anak. Hindi ba mas maganda yung batas na lahat ng inaabandona ng mga anak ay kakalingain ng estado? Grounded ba? Pangit po. Hindi, para ano, kasi pwede nating gawan ng paraan eh. Kung medyo masama po ang konti. Sige, tanggalin natin. Baka mas maganda to. Eto, mas maganda ba? Yung walang mic. Hello, hello. Mas maganda to. Sige. Wala na lang tayo mic. Ulitin ko po, no? Dapat kusang loob. No? Kusang loob po yung pag-aaruga ng magulang sa kanya, ng anak sa kanya magulang. Hindi po binabatas. Kasi po once na binatas yan, kawawa po yung mga mahihirap eh. 'Di ba? Kasi uubligahin, halimbawa, mga sutil na sabihin na natin, huwag niyo sabihin walang sutil din na magulang. Yung sutil na magulang, sasabihin niya sa anak niya, nasa batas yan ha. Bibigyan mo ko ng sustento. Alam niyo yun? Kasi ngayon, kung ano lang po yung makakaya ng anak na mahirap, sama-sama lang po. No? Mahirap lang tayo eh. 'Di ba? Sama-sama lang sila sa pagkain, sama-sama lang sila sa tulugan. Pero once na binatas mo yan, uubligahin mo na magbigay ng sustento, paano makakapag-scatter? Biro lang po yung scatter. Dapat ito po yung dapat sagutin ng gobyerno. Di ba? Yun po yun eh. Kasi hindi naman kayo nakatulong sa pagpapaunlad eh. Ang trabaho kasi ng gobyerno, kaya tayo nagbabayad ng tax, dapat napapaunlad niya yung Pilipinas. Kung napaunlad mo yung Pilipinas, nagkaroon ng mga savings tong mga matatanda na to, nagkaroon savings, nakapagpundar sila ng kayamanan nung sila po ay bata-bata pa, malakas pa. Hindi na po problemahin ng anak in the future. Yun yung point eh. May failure kayo, may failure yung gobyerno sa task niya na paunlarin ng Pilipinas para magkaroon ng magandang, mas malaking pagkakakitaan. Di ba? Yun lang naman yung sa akin. No? Wag gawing obligasyon na retirement plan yung mga anak. Kasi hayaan nyo yung magkusa. Tapos pag hindi kaya, kasi ang purpose ni Lacson, ayaw niya yung may nakikitang yung mga matatanda na mga matatanda na pagala-gala o inabandona. Kung inabandona, kalingain ng gobyerno. Okay, punta po tayo sa pambatas. Yung 20%, maganda yung narinig ko eh. Ito hindi ko original. Marami akong sinasabi rito na original kung akin. No? Pero pag hindi ko po original, narinig ko lang.
ginagamit ko pero sasabihin ko, nakalimutan ko lang kung sino eh. Sabi niya, simple lang eh. Tinaasan natin yung tax sa sigarilyo para magmahal yung sigarilyo, therefore, ma-discourage yung mga tao na manigarilyo. Kasi mahal ang presyo eh. Di ba? Ngayon, ano yung purpose natin ng pagtatak sa savings? Para ma-discourage yung mga tao na mag-savings. Tignan nyo po yung initial reaction ng may pera sa bangko. Ako kasi hindi ko, matagal ko nang alam, natalo ka pag sa bangko mo lang nilagay yung pera mo. Dahil kung ang kumikita lang yan ng 6%, halimbawa, 'di ba? Ang ganda ng mensahe niya eh. Magtatax ka, syntax ang tawag, para umiwas na lang. Halimbawa, ikaw hindi ka pa naninigarilyo. Madi-discourage ka, 'di ba? First time mo, mahal naman na sigarilyo. Hindi para sa akin yung bisyo na yan. Okay. Ngayon, discouraging sa mga tao yung mag-ipon sa bangko. Kasi halos wala na nga, kumbaga pinagtsatsagaan na lang nga nila yung sa bangko. Actually, may mga bangko pa na pagka hindi mo dinadagdagan yung deposito mo, may minimum ano pa, di ba? May minimum balance ka dapat na dapat yung pera mo, hindi, alimbawa, ang minimum balance 10,000. Pag 9,000 yun, kaltas ng kaltas sila, buwan-buwan. Maintaining. Kumbaga, ginagamit mo yung bangko nila mag-maintain ka ng pera eh. Dapat may mahita sila sa'yo. Kung hindi ka nagdadagdag ng pera. Kaya, madi-discourage yung mga gustong mag-ipon. Kasi, safe na nga yun eh. Ang alok ng bangko sa kanila, mag-time deposit kayo. Mas mahaba yung oras na ilalagak nyo ng pera. O ngayon, yung ita-time deposit, yung pera po ng, alam nyo po ba kung ano po ang ginagawa ng bangko sa pera natin na dinideposito? Pinapautang po nila. Ang hanap buhay po ng bangko ay pera. So nagbebenta sila ng pera. Yung po yun, yung pautang po ay pagbebenta ng pera, di ba? Nakakaipon sila, hindi ka makabayad, kukunin yung asset mo. Meron kang prenenda sa kanila eh. So, tapos yun ang ibebenta nila kung gusto nila maging pera. Okay. Kaya, wala na silang may papautang, walang negosyo. Hindi na nga maunlad sa atin yung pautang. Ang hirap po umutang sa bangko eh. Di ba? Parang yung bangko natin masyadong sigurista eh. Uutang ka pero dapat meron kang pamprenda na mas mataas pa sa inuutang mo. parang hindi ka umuutang sa bangko, parang nagsasanla ka lang eh. Ito po, hindi po to iba. Labahay na po to. Nag-ano lang ako. Total, hindi nyo naman maamoy. Collateral. Parang nagsasanla ka sa bangko, mas mataas pa yung collateral mo kaysa sa inuutang mo. Nagpabili na lang. Kaya lang lugi kayo eh. Lugi kayo eh. Kaya sa isang banda, baka matutunan nyo naman mag-invest, di ba? Katulad ngayon, laki ng ang laki na ng kinikita ng mga may crypto. Okay. Punta tayo dito sa iba pang balita. Nakakaasar, no? Nakakaasar lang talaga. Now, hindi, alam niyo po kasi hindi tayo makapag-attract ng mga foreign investors. Yan po ang problema ng gobyerno ngayon. Bakit parang gipit na gipit tayo sa pera, ang lakas natin mangutang, ang lakas nating magbenta ng mga ari-arian. Kasama po sa pagbebenta ng ari-arian yung privatization eh.
Benta tayo ng ginto, benta tayo ng mga pag-aari natin. Kumikita po tayo sa NAIA. Alam niyo po ba yan, kumikita tayo sa NAIA? Pero, ibinenta natin o pre-privatize natin yung operation, wala na tayong kita ngayon. Ang kumikita na yung nag-o-operate, parang maliit na lang po yung dating atin yan, tayo nag-ooperate. Kung magkatong kitain yan, atin. Ngayon, iba na nag-ooperate, maglalagay na lang siguro tayo ng magtatax na lang sila, ganun. Kailangan natin ng pera kasi deficit budget tayo. Laging mas malaki ang ginagastos natin kaysa sa kinikita ng pamahalaan. Kung mas malaki po yung gastusin, saan kukuha ng pera? O yan po, kukuha po ng utang. Magbebenta po ng ari-arian. Kaya nga yung isang balita natin, hindi pa nga tapos yung gawin, yung train. Di ba? Yung North-South commuter o train system, hindi pa nga tapos, gusto nang i-privatize. Siguro nanghihingi na ng down. Hindi man nila matapos, may nakakontrata na tayo. Grabe, no? Kawawa yung susunod na gobyerno. Ibang-iba po nung panahon ni Pangulong Duterte kasi may pumapasok pong foreign investors eh. Yun eh. Tapos malakas din ang kita natin sa tourism. Pati po sa tourism, nangungulela tayo ngayon. Mali rin po kasi yung paraan natin ng paggasta eh. Napakasimple lang po. Dalawang pinakamayaman o dalawang pinakamaraming populasyon sa buong mundo, India at China, nasa Asia. Ang lapit lang po ng Pilipinas kasi sila po yung mga numero uno eh. Sila po yung mga numero unong turista sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Southeast Asia tayo eh. Meron po ba rito mga group tour? Nakikita pa kayo na group tour ng mga Chinese at mga Indiano? Wala. Bakit hindi natin matap yung market na yun? Di po ba? Punta tayo ng punta sa Europe. Bawat bansa sa Europe, ang onti lang ng populasyon dyan. Nung panahon ni Tatay Digong, nakita nyo naman, hindi lang naman nagsimula kay Tatay Digong to. Actually, nung panahon nga ni Pinoy ba? Panahon ni Pinoy, di ba? Panahon ba ni Pinoy yung Luneta Massacre? Galit na galit yung mga taga-Hong Kong sa atin. Meron pa mga ganun mga group tour eh. Hindi po namin kiniklaim yan na panahon ni Tatay Digong lang. Pero lumawak po yung mga ganyan Chinese tourism nung panahon ni Tatay Digong. Indiano hindi pa natin natatap eh. Yan po yung paano naman tayo kikita, hindi po panay palabas. Pabango tayo sa tao. Ituloy natin yung 20 pesos. Pucha, ayuda na naman. Palabas po lahat yan. Bibili ka na mahal. Ibebenta mo na mura. Lugi gobyerno. Utangin na lang natin. Diyan. Hindi, totoo kasi nakita ko yan sa Nakita ko sa Vietnam. Yung mga kasabay namin na, di ba yung group tour yun eh. Group tour lang naman ang kaya natin eh. Yung pupunta tayo sa tuktok ng bundok. Mga Indiano kasabay namin doon. Sabi ko, yung ibang bansa sa Southeast Asia, natatap nila yung dalawang maraming populasyon. Natatap nila yung mga para maging turista sa kanila. Kaya ang dami po nilang tourists. Putya tayo, punta ka agad, Europe. Naklang po pa. Ang uunti lang ng tao sa Europe eh. Kumbaga yung nag-effort ka sa isang bansa sa Europe, effortan mo na yung India, effortan mo na yung China. Dami mong turista. Okay, punta po tayo rito kay Bato. Sabi ni Bato, diversion lang. Kasi pinalabas na naman nitong ni Bersamin na ito po, alam nyo,
same formula pa rin eh. Yung sinabi ni BP Sara na scapegoating. Pati nga kaso, same pa rin. Nung pumutok po tong kaso ni pag-involvement ni First Lady kay Tantoco nung Marso, pinadakip nila si Tatay Digong, kinidnap nila, sabi ni BP Sara. Ngayon na naman, lumutang ulit dahil naglabas na po ng opisyal na report kung ano talaga kinamatay ni Tantoco. Yun nga, overdose. Eto na naman sila. Pinalulutang na naman na si Bato ay pwedeng madakip ng ICC o pwedeng ipadakip kung meron warrant ng ICC. Maybe lang naman pala. Hindi naman pala nakita na namin na may ICC warrant. Maybe. So, siyempre, ang tendency niyan, pag narinig ng mga Duterte supporter yan, magwawala na naman tayo. Kasi, ayon nga kay Bato, if you want to commit the same mistake, mali na nga na pinadakip ninyo si Tatay Digong. Ngayon po, pumunta po kayo sa Maynila, wala na po yung mga tour na yan, mga bus na mga Chinese, mga taga Hong Kong, mga taga mainland, wala na po eh. Panay Pilipino. Ang masaklap pa po, eto sa ibang bansa, maganda, tignan nyo yung kay, sino ba yung si Tio Laurel. Hindi yung Tio Laurel na Secretary of Agriculture Si Kamentong. Ay, Kamentong ba? O kamukha lang? Kamukha lang yata. Sa Singapore daw, hindi yata si Kamentong, parang kamukha lang. Sa Singapore daw, ang galing ng nila, Singapore yata isa sa pinakamaraming casino eh. Pero pinagbawalan nila ron yung mga Singaporean na magkasino. Ang Singaporean na magkakasino, may malaking babayaran, $100 yata bago ka makapagkasino. Tapos, kaya daw doon, maraming casino pero exclusive sa mga foreigners. Dito daw sa Pilipinas, pumunta ka sa casino, walang foreigners, panay Pilipino nagsusugal. Sa isip-isip ko nga pangmayaman pa yan, di ba? Kung sabihin pa natin yung scatter na pangmahirap, 5 piso lang. Di ba? 5 piso lang, may pwede ka palang tumaya ng 5 piso. Sino pong hindi maaakit nun? Ilan 5 piso sa loob ng 10 minuto? Palagay mo nang sa napakaraming pera po. Okay, balik tayo rito kay Bato. Sabi ni Bato, I will cross the bridge when kung ito po ay nagawa na. Nagpapatawa pa si Bato Kaya lang, hindi nyo po mapigilan na magalit no? Wala na po ba talang katapusan? No? Wala na po bang katapusan yung tama po yung purpose nila. Ang purpose nila magalit tayo. At tayo naman po nagagalit. Kasi kagalit-galit po talaga Hindi po ba kayo magagalit? Na hindi pa nga natin, nakita na po natin ngayon yung kapalpakan ng pagpapadala ng isang Pilipino sa ICC. Wala naman pong matibay na ebidensya. Wala pang nasisimulan. Sa September pa lang, sisimulan. Kung magta-trial o hindi. Doon pa lang nila pagpapasyan. Bakit nakakulong na si Tatay Digong? Meanwhile, yung nagde-deteriorate na yung health ng tao, 80 anyos, yung mga huling sandali ng kalakasan niya sana. Hindi ba nakakagalit na ang pinag-uusapan, ayon po sa report ni BP Sara, ang pinag-uusapan nila mag-ama, nagdedebate sila kung
Pag namatay si Tatay Digong sa ICC, nagdidebate si BP Sara tsaka si Tatay Digong kung i-cremate o hindi. At mukhang mananalo yung i-cremate. Kasi hindi makapangatwiran si BP Sara eh. Yung katwiran ni BP Sara, totoo ha, nagdidebate sila. Ang tatag ni BP Sara, no? Tinanong niyang araw, bakit parang pagkang kausap, ang kausap si Pulong, yung kuya niya, tsaka si Kitty, bakit daw parang ang pakiramdam daw ng mga tao, mamamatay na si Tatay Digong? Eh, masyado raw sila emotional. Sumasagot yung matanda eh. Masyado lang daw emotional si Pulong tsaka si Kitty. Tapos siya nakikipagdebate si BP Sara na ayaw kitang i-cremate. Kami na may-ari sa'yo pag namatay ka. Hindi mo alam kung mahirap, no? Mahirap din sa mga kriminal, mahirap maging presidente si BP Sara. Kasi yung focus niya sa makikipagtalo ko, ang pagtatalunan namin ng tatay ko pag namatay siya rito sa ICC. Yung kawawa po pag naging presidente si BP Sara, kawawa po mga kriminal. Parang walang puwang na no? Walang puwang sa emosyon. Ang tindi ng anong tawag doon? Yung pagpapatibay ng loob ni Tatay Digong kay BP Sara. Bilib ako eh. Yung makapagtalo, ako nga, tatay ko po siya maisip ko. Yun po yung pinakamalaking sa amin. Nung tatay ko yung ilang araw na yung wala na talaga eh. Parang brain dead na, walang kilos eh. Humihinga lang. Tapos pagpapasyahan nyo na hindi na i-revive kung sakali. Pucha, yun pa lang, hindi mo pa kausap yun kung anong gagawin kung namatay. Saksihan ko yun. Ang hirap pag magpasya, no? Ang hirap pagpasyahan kaya, no? Anyways, balik tayo rito. Yun na nga, no? Sabi nga ni Bato, pero makikita mo kay Bato na hindi, may kakaiba siyang gagawin. Ako nga, minsan dalan-dala na ako, no. Etong time na ngayon, ngayon. Yung kasi minsan parang gusto mo na ring mag-give up na ano ba talaga? Ano ba talaga kakayahan ng mga to, yung gobyerno, grabe, no? Parang wala ba talaga silang kakayahan na lahat kaya nilang gawin, no? Kaya nilang gawin ang lahat. Nakakulong na si Tatay Digong, sangkatutak na kaso ni BP Sara, pero hindi pa rin tumitigil. Kinakailangan lahat pa rin. Wala silang kasiyahan. Siguro ako, halimbawa lang mag-resign lang si Marcos, magpapahinga naman ako sa kaka-atake. Kunwari, kung sasabihin nila na tatakas na lang sila, aalis na lang sila, dala-dala nila lahat ng yaman nila, huwag na lang sila makita rito sa Pilipinas, siguro okay pa ako eh, no? Hindi, etong mga kalaban natin, walang kasiyahan eh. Yung tipong butot balat na, yun yung salita nung dating asawa, yung nanay ni BP Sara. Butot balat na si Tatay Digong. Yung dapat mag-exercise siya, yun yung maririnig mo. Wala nang compassion.
Wala talaga na silang ano, yung matindi yung pagkamuhi nila. Tinitignan ko, saan galing yung pagkamuhi nyo? Adik ba? Pusher ba yung asawa nyo? Isa ba sa... May pusher ba kayong napatay doon sa war on drugs? Bakit ganun kayo kamuhing-muhi? Dinadayok-yok nyo pa yung pamilyang Duterte. Ayan na nga ang kalagayan. Ang tatag lang talaga ng mga Duterte. Grabe. Bibilib ka rin eh. Lalo na kay BP Sara. Saan sila kumukuha ng lakas, no? Kasi ako na, observer lang tayo. From the outside lang tayo. Yung napasaya tayo ng ilang araw na tahimik si Auntie Claire. Ang saya natin dahil, ano kayo ngayon? Eto, tama si BP Sara. Eto na nga. Sinong fake news? Eto na, lumabas na yung ano. Tapos, kaya nila pumukha sa'yo na hindi pa kami tapos. Lahat gagawin namin. Wala sa kanilang ano, wala silang pakialam sa sasabihin ng tao. Undescribable itong gobyerno na to, tsaka yung mga nakapaligid. Namatay yung tanto ko, tapos tayo may kasalanan na ngayon. Parang, alam mo yung mga mangkukulam? Alam mo kasama ni tanto ko si First Lady, kasama mo. Tapos pag nakinig ka sa kanila, sa media, sama-sama no? Parang pakiramdam mo, tayo na lang ba nagkakaunawaan? Mali na ba yung pag-intindi natin sa bagay-bagay? Tayo ba may mali ng pang-intindi? Mga adikto mga to, may na-overdose sa kanila. Tapos tayo pa raw ang mahiya. Tayo pa yung mahiya sa mga adik na na-overdose. Nakakahiya sa kanila. Dinadamay natin sila. Tayo pa nang dadamay. Tayo yung pinakamasama. Hindi ko talaga makuha kung saan nagmumula yung galit pa eh. Galit pa nagsasalita naman. Ganito pa mga ginagamit na salita. Hindi ba kayo naaawa sa mga taong naaawa? Kami pa ang dapat maawa. Kami pa ang gumagawa ng mali. Kami pa yung... Tayo pa yung mali. Wala kami dun. Hindi kami nagdodroga. Tigilan na raw yung pagpapalaganap ng mga maling balita. Maawa daw tayo sa mga taong niloloko natin. Hindi ko. Ang hirap na pong kalaban nila. Para ka talagang ang kalaban mo talaga yung ano. Alam niyo po ba yun? Alam niyo yung mga maglalakad dyan sa kalsada na nakahubad, biglang magrarap, biglang kakanta. Para ka nakikipagtalo sa mga ganun eh. O kaya yung mga salita ng salita nag-English. Mga taong grasang nag-English salita ng salita, tapos galit sa mundo. Parang ganun po yung katalo natin pag sila Auntie Claire and company. Tapos sila pa ngayon yung offensive. Sila pa ngayon yung umaatake. Ayon po kay Bato. Handa naman daw siya, no? Kasi
Takang-taka nga siya eh. Tuwing merong issue si First Lady, ICC kagad, no? Kasi alam po ng mga tao, parang parang ganito yung hindi po nila sinasagot yung mga pagtataka ng mga tao. Ang problema kasi natin, kalaban natin kahit yung media. Dapat yung media yung dahil sila yung well-organized, maraming pera, yung mainstream media. May kakayahan po silang ilabas ang katotohanan eh. 'Di ba? May kakayahan po yung mainstream media, broadcast and written, anong tawag diyan sa mga dyaryo, publish. May kakayahan po sila na palabasin talaga yung katotohanan. Ano ba naman yung kumuha sila na report, report nila. Pero parte pa sila nung partes nagiging kalaban pa natin sila sa pagtatago ng katotohanan. Ngayon, sino talaga nakakaalam? Sige nga. Pagkatapos na magsalita ni Auntie Claire, ano na talaga yung nangyari? Hindi po ba? Di ba dapat kaya may mga spokes? Hindi ba dapat kaya may mga Auntie Claire para yung mga tao labon-labo? Ang nangyari po ganito eh. Bago nagsalita si Auntie Claire, malinaw na sa atin na naganap eh. Isa sa entourage ni First Lady namatay sa droga. Ang titignan na lang, siya ba ay nasagip sana kung naagapan yung pagtawag ng ng 9/11? Ang linaw po ng kwento sa atin eh. Pumasok si Auntie Claire, nagkwento nanita, hindi siya nagkwento eh. At actually nanita siya eh. Nag-akusa, nanita, sinabihan ng fake news, pati media, sinermonan ng media. Ngayon lang po, sa media nyo lang ngayon, magagawa yan. Sa ganitong media lang. Pero yung media before, yung matapang pang Inquirer, yung matapang pang Philippine Star, yung matapang pang GMA7, ABS-CBN, hindi nyo po magagawa yan. Sitahin nyo yung media na parang fake news sa media ng isang katulad ni Auntie Claire. Kawawa po yan, pinagpepiestahan sa media, pagtatawanan lahat. Only ngayon sa media lang na to. Sa media lang na to, agrabyado ang katotohanan. Buhat nung nagsalita si Auntie Claire, ano nang katotohanan? Yun yung purpose nila, palabuin yung katotohanan. Hindi nga tayo nauto pero